cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So napakabuti po ng ating Congress, 19th Congress, kasama ang ating Speaker. Speaker Martin Romualdez. Ayan mga kababayan ang maliwanag na pambubuking at panlalaglag nitong bata ni Martin Romualdez. $500 million daw po ang ipinamigay sa kanila, no, mga kababayan, at ito nga po ay umiinit. Umiinit po ang kanyang pangalan sapagkat nakita po yung nasa video ni Saldico ay ito po ang sasakyan ay nakita po diyan po nagkakunik-konektado po ito dito nga po sa isang kongresista na ito na bata ni Martin Romualdez. Now, maliwanag po itong pandalaglag nang hindi niya po inaakala at inaasahan na sila po ay malalaglag dito ng tuloy-tuloy mga kababayan. Kumbaga ganito ba, no? Yung mga ebidensya kusa na pong lumulutang, hindi na po hinahalughog at hindi na po pinapabricate at hindi na po gawa-gawa lamang mga kababayan. Bakit ko po sinasabing gawa-gawa lamang? Nako, kung todo na po sila ngayon, paninira kay Vice President Inday Sara Duterte, at ito po ang mga matitindi nilang paninira ngayon. Mayroon silang pinapalutang na bagong bikoy mga kababayan at malalaman po natin kung sino po ang nasa likod nitong bagong bikoy na ito mga kababayan. At ang mga bagong pasabog dito ni Attorney Rowena Guanzon mga kababayan. At natatandaan nyo pa ba? Naalala nyo pa ba kung ano na ang nangyari kay Sergeant Gutesa? Malalaman po natin mga kababayan kung nasaan na po si Sergeant Gutesa. Nandito na po pala siya, no? At ano na po ang kanyang kalagayan ngayon. Kung gusto nyo pong malaman ang buong detalye ng ating pag-uusapan, huwag po kayong aalis at huwag nyo pong i-skip ang video ito at makikiusuyo po ako sa inyo na paki-like at paki-share. At sa mga hindi pa po subscriber, mag-subscribe po kayo kung magustuhan nyo po ang video ito. Maraming salamat po sa inyong lahat kabayan at tutunguhin na po natin ang buong detalye ng ating pinag-uusapan ngayon. Ito po mga kababayan, ay hindi po natin alam kung nasaan na po si Sergeant Gutesa, no? Hindi po natin wala na po ngayon nakakabalita kung paano na po si Sergeant Gutesa, no? At ating pong matatandaan si Sergeant Gutesa po ay unang nagpakilala dito si Congressman Mike Defensor mga kababayan. At ito pong si Mike Defensor, syempre, mayroon po siyang nakuhang update dito, Ito. Bago natin ipasok yung update, ito muna yung mga bagong banat at pasabog ni Attorney Rowena Guanzon dito kay BBM mga kababayan. Panoorin nyo po ito. Let's back to the figure, bro. Go back to the figures, Tingnan nyo kung kaya pa to ni BBM. Foreign direct investments bagsak by 40.5% this year. So, ng 2022, net foreign direct investments, US dollars 9.2 billion. 2024, 8.93 billion. August 2025, todo bagsak, 494 million. Abay, kung negosyo ito sarado nyo na yung tindahan nyo. Sobra naman, lugi ito. Ano ang foreign direct investment, di ba? Yun yung mga nagpapasok ng capital dito sa ating bansa na galing sa labas. Example, yung mga gagawa ng mga factory dito. O kaya magtatayo ng mga hotel dito, galing sa labas ng bansa ang mga kapital. 40.5% ang bagsak, halos kalahati. Bakit? Hindi ba klaro pa? Klaro na yan. Obvious na yan, dahil sa corruption, which is already world famous na tayo. Mr. President, world famous ka na. This is the worst country sa corruption. Sa corruption index ngayon, rank 33 na ang Philippines. Di ba? May valedictorian ka talaga, BBM. Rank 33 sa 100 countries, Top 33 sa corruption. Pero hindi lang yun. We are a poor country. We are a poor country, tapos mataas yung corruption, tapos yung mismong gumagawa ng budget natin, which is Congress, yung mismong magnanakaw sa flood control lang. Ang total ng mga infra at saka flood control, saka substandard na mga projects, dahil sa kickbackan, di ba ang total nila is around 1.9 trillion?
Oh, ang laki nun ha. Kasi ang budget mo sa GAA is around, what, 6 trillion for this year? Pero magkano doon ang binabayad mo sa utang? Dapat bayaran yung mga utang eh. Hindi pwedeng hindi bayaran ng utang. Kasi pag hindi mo binayaran ng utang, hindi ka na makakautang uli. And that's Secretary Recto say, out of 2.7 trillion na uutangin natin this year, 2.6 trillion of that will go to the operations of the government. Abay, mauutang pala kayo para lang isweldo nyo at papaanda rin tong gobyernong korap na ito. Abay, magsasara nga kayo. Tapos, mga tao, pababayarin nyo. Dagdag na naman ang tax. Government workers, employees, are paying what? On the average, 32%? Flat. Yung mayayaman, nakaka-cover pa ngayon dahil sa korporasyon nila. Pero, mga government employees, you cannot hide from the 32%. Tapos, nanakawin nyo lang. Hindi pa nangyari ito eh. Noon, kikickback din sila. Let's back to the figure, bro. Go back to the figures. Yon mga kababayan ang napakaliwanag ditong banat ni Attorney Rowena Guanzon kay BBM, mga panibagong pasabog. At akala nyo ba mga kababayan, mayroon pa pong pasabog si Attorney Rowena Guanzon. Ito, panoorin din po natin ano pa ba itong mga pasabog na Attorney Rowena Guanzon. Ito naman po mga kababayan ay Should a commissioner intimate? Panahon nung si Pangulong Duterte ay tumatakbong presidente pa lang. Ano ho, mga kababayan, magugulat kayo rito kung gaano po pala katindi ang prinsipyo ng aling ito or si Attorney Rowena Guanzon. Nakakabilib mga kababayan, panoorin natin. Should a commissioner When intimate? Rodrigo Duterte ran, Mayor Duterte ran, I also said at the first instance that there is a case against him, so we should not yet accept his certificate of candidacy. Okay. I was also the one who said that. It's on record. That's why his lawyer, Secretary Aguirre, my friend, inhibited me. Coco Pimentel was there in the hearing, sitting at the back. Why should I inhibit? Why? Who's scared of you? I did not inhibit. My whole division said there is no ground for inhibition, and we signed all of it. You think you attack one commissioner, you think we will not circle the wagons? You're stupid. And I think that was a much harder case. And that's a much harder case. That's a much harder And then case. it was raffled to me. The president knows that. Raffled to me whether or not Rodrigo Duterte should be disqualified. I wrote that ponencia. I said, no, he cannot be disqualified. Oh, I said, no, he cannot be, he's not disqualified. Again, our decision was unanimous in the first division. When the president, I saw the president in the mascara in Bacolod, and I introduced myself. I said, Mr. President, Commissioner Rowena Guanzon. He said, kilala kita, ma'am. Tigas ba? Tigas. I was mayor when Mayor Duterte was mayor of Davao. I was mayor of Cadiz. That's how we first met in the League of Cities. Kaya wag niya ako. Should a commissioner When intimate? Rodrigo Duterte ran, Mayor Duterte ran, I also said at the first instance that there is a case against him, so we should not yet accept his certificate of candidacy. Okay. I was also the one who said that. Kita nyo mga kababayan, ano po ang konteksto ng sinasabi dito ni Attorney Rowena Guanzon? Si Pangulong Duterte nang tumakbo po ng pagkapangulo ay mayroon pong mga nagsasabi na mayroon siyang instance na po pwedeng hindi agad-agad siya tanggapin ang kanyang certificate for candidacy. Siya mismo ang nanguna niyan mga kababayan. Kaya nga itong sila si Aguirre mga kababayan, nabanggit niya, di ba? Si Attorney Aguirre na classmate niya rin, pinapa-inhibit dito si Attorney Rowena Guanzon. Ibig sabihin, pinapa-iwas muna siya kasi nga magiging bias siya, mga kababayan. Pero tingnan nyo ha, hindi talaga, bagamat si Attorney Rowena Guanzon, kilala po natin, nakakampi po ito ng mga kakamping at dilawan, ano ho? Pero hindi po ito bias. Ito po ay may prinsipyo mga kababayan. Nang makita niya yun, na maaaring hindi agad-agad siya pwedeng tanggapin si Pangulong Duterte kasi nga may mga sa kanya, may mga nagpipetisyon, siya ngayong nanguna dyan. Pero nung nairaffle ito, sa kanya rin mga kababayan napunta at siya rin mismo ang nanguna na hindi siya po pwedeng i-disqualify. Tuloy.
ang kandidatura ni Pangulong Duterte that time. Kaya dito nyo makikita mga kababayan na alam nyo, dito malalaman natin na ang mga tao talaga, ang mga abogado, hindi basta abogado ka, alam mo na or nakaside ka lang sa isang banda, no? After all, hindi siya basta abogado dito, kundi siya po ay commissioner, comilik siya dyan. So nagdidesisyon po sila kung po pwede ba magtuloy. Ngayon, tinitingnan nila. Hindi nila agad dinesisyonan na, hindi muna, ano na siya. Walang ganon. Kundi yung base dun sa mga una niyang nakita, ano siya na hindi agad-agad, di ba? Pero nang nakita niya na, napagtanto niya, bakit hindi niyo payagan? Kaya siya rin mismong nanguna at unanimous pa nga ang decision nila. Ganyan po sana ang mga prinsipyo. Kung kayong mga dilawan, kayong mga kakamping, no? At mga pulahan loyalista, may mga ganito kayong prinsipyo, di sana mas maging maayos sana tayo. Katulad ni Tatay Digong, mga proyekto ng nagdaang administrasyon ni Pinoy, itinuloy ni Tatay Digong. Bakit? Kasi taong bayan makikinabang. Dito si Marcos Jr., anong ginawa niya? Unang-una niya kaagad tinatigil yung mga proyektong nasimulan ni Tatay Digong. Yung train sa Mindanao, di ba? Kung sana hindi niya yun blinak or hindi niya yun kinalaban ng China, di sana tuloy-tuloy ngayon. Tama, hindi mga kababayan. So sino nagsasuffer? Tayong mga mahihirap. Siya, nagpapakasarap mga kababayan sa pagdanakaw ng pera ng bayan. Tingnan nyo ha, hindi lang pera ng bayan, pera pa ng education. Ito pa, napakalalaki nito mga kababayan, no? I call on the Bureau of Treasury, I call on BBM. Please, pakisoli nyo na yan, marami pong bata ang naghihintay magkaroon ng college scholarships. Maraming bagong henerasyon ang gustong mag-aral ng kolehiyo. Kita nyo mga kababayan, 11.7 billion budget sa DepEd kinuha lang ni BBM. Ayon po ito sa COA, Commission on Audit COA, na utusan ng Bureau of Treasury na ibalik ang 11.7 billion pondo sa Higher Education Development Funds. Ayon ito kay Congresswoman Bagong Henerasyon Party List mga kababayan. So, alam nyo, kita nyo ha, ganyan po kalalaki. At mayroon pa po rito akong nakita, no? Ganito po kalalaki ang mga problema dito kay Marcos Jr. mga kababayan. Pero saan po ngayon nakafocus? Ang mga mainstream media, yung mga bayarang mga vlogger, ang kanilang mga influencer, saan po nakafocus? Dito po sa paninira kay Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan nyo mga kababayan na ito, Rappler mismo ito. Hindi ko lang alam kung magka-copyright po itong Rappler na to no? Pakinggan natin ang saglit. Here's the story. Yusek Jojo Cadiz. Ito po, yung Yusek Jojo Cadiz mga kababayan, ito po ay isa ito sa sinatinuturo na bagman ni BBM. May mga nagtuturo po sa kanyang ebidensya, may si Saldico, si Saldico kinasuhan na nila. Ang tinuturo ni Saldico na ito nga hindi nila kinakasuhan mga kababayan. Ito po yung talagang totoong bagman mga kababayan. Pero bakit wala man lang mga mainstream media dito na talagang nag-uukil-kil na gustong kasuhan? Mana pa mga kababayan, si Vice President Inday Sara ngayon ang pinapalutangan nila ng kaso at ang magiging witness ito pang alias panibagong alias Bicoy 2.0 mga kababayan. 2.0 alias Bicoy po ang kanilang inilulutang na pangtapat nila dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Tingnan nyo mga kababayan ito bago natin tunguhin yung ito po ngayon mga kababayan, mayroon po tayong nakitang post ni Kefi Cho, isa pong Duterte supporters, Ang kanyang post mga kababayan ay mukhang ito ay galaw or paninira laban dito kay Vice President Inday Sara Duterte. Basahin ko lang mga kababayan dito Sabi dito, patungkol po ito mga kababayan sa napipinto at nalalapit na pagsasampa na naman nila ng plunder case, At dito nga po kay Vice President Inday Sara Duterte. Now, sinong nasa likod nito? Una, ang nasa likod nito mga kababayan, mukhang mayroon silang palulutangin na alias Bicoy. At ito daw pong 2.0 2.0, hindi talaga si alias Bicoy, patay na yata yung alias Bicoy na yun Di ba na yung alias Bicoy na yun, umamin yun na si Trillanes ang kumuha sa kanya at binayaran lang siya para magsalita ng mga kasinungalingan laban kay Pangulong Duterte.
At ito naman, mayroon na namang alias Bicoy 2.0 mga kababayan. Alam nyo kung saan ang record? Ay nakakulong din po ito mga kababayan. Kita nyo? Dito po sa panahon ngayon, usong-uso. Kamukha nung ginawa nila dyan sa Quadcom hearing, di ba? Mga mga tawag dito? Mga bilanggo, mga hardened criminals, mga kababayan, ang kanilang mga witness. Naalala nyo yon? Ilang beses po silang nagkaroon ng mga hardened criminals na ginagawa nilang witness. Lahat po, ganun din kay Bantag, di ba? Kitang-kita nyo mga kababayan kung ano talaga ang kanilang motibo dito. Gibain lang talaga, sirain lang talaga ang Duterte kasi nga, hindi na po nila napipigilan ang tao na talagang si BP Sara talaga ang gusto nilang maging presidente, mga kababayan. So ito na, ang kanilang mga bayarang troll, kanilang mga bayarang influencer at vlogger at mga mapanira, no? Ito ngayon, ito na talaga. Mga desperado na sila. Sabi dito, the life and times of Sara Duterte. Sugar baby, drug lord, wifey, tiborsya, magnanakaw, and many more. Eto. So wait, kabit daw pala itong si Sara Duterte ng isang bilyonaryong drug lord na matanda, ang pangalan ay Sammy Oy. Kaya meron siyang maraming pera. Wow, talaga naman ano? So, bla 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 mga kababayan, ang titindi ng mga paninira. Biruin mo, alam niyo ibig sabihin nitong drug law, sugar baby, drug lord wifey. Kita nyo mga kababayan. Tapos itong tiborsya, ano ibig sabihin ng tiborsya? Tumboy daw po mga kababayan. Grabe. As in, ang lupit ng paninira nito mga kababayan ha. Paninira nitong mga ugok na ito. Sabi dito, kabit daw pala ito sa Sara Duterte ng isang bilyonaryong drug lord na matanda na ang pangalan ay Sammy Oy, kaya mayroon siyang maraming pera. Pero mukhang di siya kontento maging sugar baby kasi working independent goal-getting girly pa rin siya dahil despite everything Sammy gives her, kailangan pa niya mag-hire ng kidnapper named Ramil Madriaga. Wow, ito na po yung pangalan ng Ramil Madriaga na Bicoy 2.0 who just came out with an affidavit para mangulikta ng pera sa Pugo operators at dahil dyan, meron siyang billions of pesos na dinideliver sa kanya para meron siyang panggastos ng kampanya niya noong 2022. Talaga naman. Grabe mga kababayan, ano? Noong 2022 ang issue nila, campaign. Pero ngayon, kitang-kita ang ngayon, nilang bilyon, trilyon na po ngayon ang nagtuturo dito kay BBM. At ito nga po, bilyon. Ito namang nagsasabi, na palusot nila or akusasyon nila, wala naman pong nakikita dito mga kababayan. Ayoko na pong ituloy ito, pero puntahan nyo na lang po si Kipicho, nakakabuisit kasi. Nakakabuisit kasi mga kababayan eh. Alam naman po natin na wala na po itong wala po itong katotohanan, pero bakit pa natin bibigyan ng priority ito dito sa ating channel, no? So, madalit sabi mga kababayan, todo na po sila ngayon. At isa pa nagpapakalat ito, yung Jesus Palsis, abogado daw po siya, na tugma-tugma talagang kanyang pangalan, Jesus Palsis. Ang isa po sa meaning ng falsis ay palso o fake news. Pangalan pa lang niya talaga, hindi po siya tunay na Jesus. Palsis po siya, palsong Jesus po siya mga kababayan. Kasi ang kilala ko pong Jesus, Hesus Kristo po ay nagbabalita po ng katotohanan. Pero ito pong Jesus Palsis na abogado na po ito, na abogago po, wala po ito sa tamang katinuan mga kababayan. Ayon nga kay Atty. Rowena Gonson, mukhang wala daw itong kliyente. Kaya, siyempre naman, pag wala kang kliyente at abogado ka, wala kang aasahan, di ba? Ang mahal-mahal na pinag-aralan mo dyan, maging abogado ka lang eh. Tapos gagawin ka lang taga-fake news. Yan mga kababayan. So, ganito ngayon ang nangyayari sa ating bansa, no? Ganyan nila banatan si Vice President Inday Sara Duterte, pero hindi po nila maitatanggi ito po mga kababayan. Mismo na po itong tao, Jolalay ni Martin Romualdez, ito po kanyang pronouncement. So, napakabuti po ng ating Congress 19 Congress kasama ating Speaker Martin Romualdez. Napakabuti po ng ating Congress mga kababayan sa pangunguna ni Martin Romualdez. Kalahating bilyong peso po ang ibinigay sa kanya. Grabe Ang tindi, ang lupit. Nilaglag nito rito ang kanyang busing. Ito po 'yon mga kababayan, ang buod ng video na 'yan. Ito po 'yan, Asa na 'yon? Ito, panoorin natin.
billion po pinamigay. Sana walang music yung walang copyright music to. Kababayan natin. So napakabuti po ng ating Congress 19 Congress kasama ang ating Speaker. Speaker Martin Romualdez. Mabuti daw ang ating Congress. $500 million po mga kababayan. $500 million po pinamigay. In cash ang pinamigay natin sa mga kababayan natin. So napakabuti $500 po million ng ha. Congress 19 Congress kasama ang ating Speaker. Oh. Speaker Martin Romualdez. Ayan ha. $500 million. Napaka-generous. Verifikan namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ayon sa aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito, ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng isang kalahating taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, saan? ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan. Sino yung sa Front Row? Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandaan ng bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row. Ayan Siya na! ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated. Ayan na! Authorized Maserati distributor sa buong bansa. Ayan na mga kababayan! Mismo na ang bata ni Romualdez ang naglaglag sa kanya rito na ang pagyayabang niya ay nakatanggap siya ang bait-bait ni Speaker at ang 19 Congress. Hoy, 19 Congress! Magkano rin sa inyo? Kasi $500 million dito. Yung pinagmamalaki nito, naka $500 million siya. Bait-bait talaga ng 19 Congress at saka si Speaker Martin. Kumibo naman kayo, lalaki naman eh. Magpa-deliver naman kayo dito sa amin ng basura. Basura ng malita. Yan yung mga basura ng malita na yan. Pa-deliver nyo naman sa amin yan. Kasi ayon dito kay dito sa inyong kay Sam Scam Versosa, mabuti na lang talaga mga kababayan, hindi ito nanalo sa Manila. Sa bagay, hindi naman talaga kahit mag 10 beses pa itong lumaban kay Isko sa pagkamiro sa Manila. Talagang magbabalidiktoryan talaga ito na hindi mananalo kay Isko diyan sa Manila mga kababayan. Kahit magtatatumbling pa ito, ano pang gawin nito mga kababayan, hindi ito uubra kay Isko Moreno diyan sa Manila, no? Ay nako talaga naman mga kababayan. Grabe. So kitang-kita nyo na ang konektado or ang koneksyon noong sasakyan na nandoon nakita sa video ni Saldico mga kababayan. So maliwanag na itong taong ito na napakaingay noon, ngayon ang tahimik na. Now ang tanong, bakit yung 19 Congress na mga maiingay noon ang tahimik na nila ngayon? Ang tanong, magkanong malita ang napunta sa inyo? Pakisagot. Pakisagot lang ha, magkanong malita? Tanong lang naman yung, huwag kayo mapipikon. Nagtatanong lang ang tao, malitang basura lang naman daw. Basura, di ba? Lilinawin natin, basura. Mga kababayan. At magkano kaya ang basura ang napunta dito sa mga animal na mga trolls na ito? Naninira kay Vice President Inday Sara Duterte at itong di umano Madriaga na
May kaso po ito at nakakulong nga po yata ito sa BJMP, no? Nakakulong ito at isa po itong kriminal, mga kababayan, na di umano kinakulapol dito kay Vice President Inday Sara. Grabe talaga, no, mga kababayan? Paano ba naman mayroon ba naman tayong ganitong klaseng presidente ngayon, no? Tingnan nyo, bago tayo pumunta sa isa pang nating ano. Would I want to have been born to another family? Absolutely not. I still consider, para ang tingin ko sa sarili ko, ako na ang pinakaswerteng tao na kilala ko. Bakit? Wala na akong kilala na tao na maswerte pa sa akin. Bakit nga? Dahil ganyan yung naging ama ko, ganyan yung naging mother ko, dyan ang naging experience ko. Kasi lahat naman ng experience, kahit hindi ka nag-enjoy, may natututunan ka eh. Di ba? It was Nietzsche. What doesn't... Proud ka pala sa ama mo. Sino bang ama mo? Ito yung ama mo at magulang mo. Naka-Guinness Book of Record ng pagnanakaw. Yun, mga kababayan. Ako na ang pinakamaswerteng tao na nakilala ko. Wala na akong kilala na taong maswerte pa sa akin. Dahil ganyan ang naging ama ko. Ganyan ang naging mother ko. Naka-Guinness Book of Record. Kayo ba naman, mga kababayan, di ba? Malagay ba naman sa Guinness Book of Record ang inyong mga magulang? Hindi ba kayo magpapaproud, mga kababayan? Proud din kayo, syempre, di ba? O mga lawyers tanga, proud na ba kayo? Nakaka-proud, ano? Grabe naman, sobra naman tayo na napaproud dito, mga kababayan, ano? Sarap maging proud dito. Yan, mga kababayan. Kayo ba, proud ba kayo na naging presidente nyo si BBM? Comment down below, mga kababayan. Pero bago tayo matapos, di pa po tayo tapos, ha? Ito pa. Hanapin na po natin si Gutesa. Nasaan na ba si Gutesa, Sergeant Gutesa, mga kababayan? At ang Congress, mga kababayan, ay nilusob na po ng mga abogado. Nilusob pong muli. Panoorin po natin itong video na ito. Malalaman po natin kung nasaan na si Sergeant Gutesa. I spoke about it. Snippets. Kwento-kwento. Sir, nagdala kaming ganito. Nagulat na kami. Sa baha pala yun. Sa flood control pala yung pera na yun. Kinuwento niya yung isang kasama na siya, Mike. Hindi. Nagkita talaga. Nagpunta siya sa akin. Okay. Nagpunta siya. Tapos, the reason why siya nagkwento sa akin, kasi that time, Senator Marcoleta was chairman of the Blue Ribbon Committee. So, I guess he wanted to give guidance or he wanted to tell his side of the story. I went to Senator Marcoleta, sabi ko, gusto mo kausapin ng tao ko. Sabi, sila ba yan? Kilala mo ba yan? Sabi ko, kilala ko, yun nagpakilala. And trusted ko yung nagpakilala. And I'm sure, okay itong sinasabi ni Sergeant Gutesa. Sinabi ni Gutesa, nagkwento siya. Lahat ng kinikwento niya. Marcoleta appealed to him. Sabi ni Marcoleta, Senator Marcoleta, alam mo, Sarge, sabi niya, itong nangyari sa bansa natin, grabe na. Itong ganito, sabi niya, sobra na. Maawa na tayo sa mga anak natin. Sabi niya, kung pwede, magsalita ka na. Kasi supposedly, grupo sila na magsasalita. Alam mo, nung nag-uusap kami sa Sergeant Gutesa, sabi niya, Sir, ano yung tingin mo mangyari sa akin? Alam mo, Sarge, normal yan, babatikusin ka, sisikat ka, man. Ang sabi pa niya sa akin wala naman sir sila mababatiko sa akin, sundalo lang naman ako. Why was he coming out? Why was he willing to talk? Mukhang sa circles nila, nag-uusap sila ng, grabe, ito pala yun. Ito pala yung pera. Tapos, binaha yung kamag-anakan niya, binaha yung asawa, yung pamilya ng isa. So may pagkasunod na harang sana ganun. Oo, tapos parang inaano lang, ito pala yung pera dinideliver natin. Kasi flood control height of the flood control investigation. Tapos yun nga, nakikita lang billion-billion. So, when Sergeant Gutesa eventually decided, one of the provisions of this affidavit was nagre-request siya ng witness protection program. Pero nagulat ako nung Senate hearing, hindi naman niya nireject. Sabi niya hindi, di ba? Oo, naparol siya yun. Oo. Initial. Grabe, mga kababayan, tingnan niyo po, ang nangyari pala dito. Si Sergeant Gutesa pala, sa isang affidavit niya, mayroon pala doon nakalagay na gusto niyang magpa sa ilalim sa witness protection. Pero ito pala ang nangyari, mga kababayan. Nagulat din pala sila Congressman Mike Defensor dahil umayaw na siya, no? So, ano ang nasa likod noon, mga kababayan? Ituloy nga natin ito. Anong nasa likod noon? After nang doon na kami nakita, kinupkup siya ng mga kasama. I'm sorry, Mike. Tama ba? Publicly niya sinabi na hindi niya kailangan. Yes. Di ba? Oh. Yes. Okay. Pagkatapos, after noon, boy, nawala na siya. Hindi kami nag-uusap lang kami through a third party.
And then sabi, okay siya lahat ng reports. Okay naman siya, tapos yung pamilya, okay naman. Then eventually, nang kuha ng reports, hindi na siya makalabas. Detained na siya. Allah. Pagkatapos doon, di ba na-deny yung Navy, okay lang sa akin. I mean, it's okay, I understand that they have to deny it. Ngayon ata, wala na siya doon. Meron kami nakukuha reports kung nasan siya. But anyway, boy, napabaliktad na nila. Oh, because just before the first video of Zaldico, napabalita that he recanted this. Oo, na bumaligtad, na babawiin niya lahat ang kanyang sinabi. Yes. So what is your story? Nung nalaman ko na yung pag-recant niya at yung dinedyo pa siya, yun ang pagkakalam ko, no? Coming from the reports coming from the family, syempre nalungkot ako. Tapos medyo nagalit ako. But eventually naisip ko, hindi kawawa yung tao eh. Paano mo sisisihin yung isang tao na nag-isip para sa bayan, pagkatapos ngayon naman yung pamilya na iniipit. Yung pamilya niya may danger. So, kung ako man yun, siguro pipirmahan ko lahat ng papapirmahan nila at sasabihin ko lahat ng gusto na sabihin. Kaya nga nag-a-appeal ako, napakawalan na nila because nung sinabi ng ni Zaldico na nagdi-deliver akong pera, ko okay na. At least si Gutesa hindi na siya yung main na naging problema. Eh biglang sinabi ng second part, totoo lahat na sinabi ni Gutesa. Naku, sabi ko, nawala na naman. Hindi na after that, hindi na namin siya alam kung nasaan. I will not engage, sabi ng presidente. My conscience is... Grabe mga kababayan. So ang sequence pala ng event dito, si Sergeant Gutesa ay una, nang nagkaroon siya ng affidavit, gusto niya mapasailalim siya ng Witness Protection Program ng DOJ. Ngayon, nung pagkatapos po niya mag-testimony sa Senado, ay mukhang tinalaban po siya na siguro ng takot at kaba mga kababayan at walang tiwala sa DOJ, kung kaya't sinabi niya, huwag na lang. Diba? Kaya niya na ang sarili niya. Sapagkat mayroon po pala sa kanyang kumupkup ng mga kasamahan niya. Now, ang problema mga kababayan, itong mga kumupkup sa kanya, mga kasamahan niya, mukhang naiba na rin po. Ang tanong, nasama rin kaya sila na nandilibiran din kaya ng malimalitang pera? Ay, malimalitang basura? Di, nagtatanong lang po tayo mga kababayan kasi nga po, bandang huli, ay napabaliktad na si Sergeant Gutesa at binidyuhan pa. Kayo mga kababayan, kung kayo ba ang nasa lagay ni Sergeant Gutesa, kakayanin nyo kaya? Ito na nga sinasabi natin mga kababayan eh. Kung hostage na talaga yung pamilya, wala na talaga tayong no? Ang hirap eh, no, mga kababayan. So talagang bayani na lang talaga, magpapakabayani ka na lang talaga. Kumbaga, handa ka na lang magbuwis ng buhay para sa kapakanan ng iba. Isang napakadakilang gawain po yun. Pero hindi ko po winabas dito sa Sergeant Gutesa kasi katulad ni Congressman Mike, nagalit din siya nang una niyang malaman. Pero anong gagawin niya? Kasi ipit si Sergeant Gutesa eh. So talagang masasabi na lang natin mga kababayan, ipagpasa Diyos na lang talaga natin ang mga gumawa nito kay Sergeant Gutesa ng mga halangang kaluluwa mga kababayan. Tuloy pa natin. Clear, sabi ni Martin Romualdez. May mga calls pa na, no, we're not going to call for anybody's resignation. This is transparency rally, this is an accountability rally. What do you make of this whole thing, Mike? You know, the problem with the analysis of some group is that they're saying, you know, para sa akin boy, pag sinabi mong BBM resign, it is not only about the person. It is the office of the president. You have failed in governance. You have failed in stopping corruption in your administration. And I will go even to the extreme of saying, you knew and you were the head of the organized corruption happening in government. Now, up to the president to prove himself innocent. Kailangan niyan sagutin si Zaldico. For 3 years, he was the chairman of the Committee on Appropriation. You do not become Committee Appropriation Chairman if the president doesn't want you to be the chairman. The Speaker of the House, poder din ng presidente yan. Sa lahat ng naging eleksyon ng speakership, pag sinabi ng presidente itong dapat na speaker, ito yung magiging speaker. Ngayon, mas gusto ko pa nga yung ibang nagsasabi na BBM Sara resign. Diba? Congress abolish, Senate abolish, puro kayo corrupt.
Mas malinaw pa sa akin yung ganang panawagan. Pero sa akin naman, extreme yun. Because from my point of view, etong kay Presidente na nangyaring corruption with the budget came from his office, headed by his office as President of the country. Speaker, Committee on Appropriations. Sabi nila, may corruption din dito sa OVP eh. Okay, sinasabi niyo OVP. First and foremost, pending yan sa COA. You're talking of 800 million pesos. The actual na pinag-iimbestigan ngayon sa COA, out of 125 million, is 73 million pesos. I'm not gonna go into details, but the point is, you read the COA review of all departments. On average, DSWD, lacking of documents, deficiencies, 5 to 10 billion. Pumunta ka ng DPWH, 50 billion pesos. Pumunta ka ng Department of Health, lacking in documentation, requirements, deficiencies, rejected, disallowed. Ilan tong bilyong piso? Ang punto ko, yung mga opisina lahat nagkakaproblema from time to time as a public office. Because when the COA reviews your budget, you have to make proper submission. You have to complete the requirements. Lahat kami may mga pending reviews. Pero itong corruption na nangyari, na insertion, delivery, klaro laking kwento ni Saldico. Klaro na nakikita natin sa program funds. So, going back to my point, sabi mo, re-reject lang nila, hindi totoo. Tama. At yan naman talaga ang magiging legal position ng mga taong to. Pero, hindi tanga ang taong bayan. Hindi tanga ang mga taong nanonood, nakikita na ano talaga yung nangyari. Everyone reads, everyone tries to find out ano ba nangyari sa bansa. At lahat tayo bulat. Lahat tayo parang, wow, shock. Ganito ba talaga nangyari? Diba? Okay. There are also people now who are taking the position of, okay, anybody but Sara. Hindi kasi yun ang ating saligang batas eh. That's the political component of this whole mess. Yes. Kasi it's not purely a corruption issue. There's politics involved. Yes. Kahit na sino, wag lang sa Sara. Okay. Ako, nung eleksyon, ang kakampi ko si BBM at si Inday Sara. I've never spoken against the president until this time. I've been very quiet. I'm in the private sector, tahimik ako. When Gutesa came out, Saldico came out, and I saw the entire process of what they were doing, grabe. Ngayon, if you observe and if you notice, talagang lumalabas ako at nagsasalita. At walang kinalaman dito ang former President Gloria Macapagal-Arroyo. Wala. You Wala were talaga. asked by the former president to speak out, to take care of Gutesa. Walang kinalaman dito si former President Gloria. Yes, and now I've been coming out on my own. I don't need President Gloria Macapagal-Arroyo to guide me or to tell me where to go. Good. To be fair to CP Inday na, hindi kami nag-usap, kami nakikita. Number one, ina-atake niyo siya dahil sa naging problema ng tatay niya. Hindi naman problema ni Inday Sara yung EJK eh. Nung mayor naman siya, wala naman EJK. If Inday Sara will resume the presidency, whatever personal sentiments she has, whatever hurt, whatever feelings of hatred and anger that she has to set it aside. Kailangan bansa ang unahin niya. Tanggalin niya yung sentimiento, bansa ang unahin niya. At inuulit ko, in the next 2 years, assuming nakapag-assume siya at puro away, puro gantihan, hindi, she will not be the correct president in 2020. Kasi nasabi ko lamang ay kung saan ang gagaling itong attitude na ito, itong attitude towards VP Sara, nanuntok ng mayor. Di ba yung nakita ko ay so alilupe. Yes. Pero alam mo, boy, sa akin, gumagawa lang sila ng rason. Correct. Kasi kahit na nakita ko nanuntok siya, hindi ko rin gusto yun. Although nung that time, mayor pa lang siya, bata pa lang siya, and then nung meltdown, ito, gagamitin yung rason versus the corruption that's happening in the country versus what is being ravaged, the plunder that's happening. Walang ospital yung mga tao, walang edukasyon, binabaha, maraming nalunod because meron ka lang nakikitang problema dito sa tao. Doesn't make sense to you. Doesn't make sense. Lahat tayo may problema eh. Ako, nagkakaroon ng problema. Hindi ka naman perfecto. Nagagal ka, pumipitik ang ulo mo. I'm sure, boy, it happens to you. Yeah. But if you will use that on a question of governance, on a question of moral and political correctness, succession. And succession, parang mali naman ata. Di ba? Parang mali naman ata na, wag na lang yan kasi bahala na lang to. Nakawan lang tayo na the next 2 years o bahala lang yung nangyaring nakawan for the past 3 years.
kesa naman ito, parang mali. Yun may mga, of course, may mali yun. Okay, with the rally that happened yesterday, at Yun na nga ito, dagdagan ko lang Tito Boy Kuya Boy, yung sa'yo, impormasyon. Base po ng makausap namin si Tatay Digong, ang nangyari diyan kay Vice President Inday Sara Duterte, inaamin naman, ito naman din ang kwento ni Vice President. Sabi niya, nag-init talagang ulo niya kasi yung sheriff na yon may usapan pa. Hindi inantay nung sheriff na yon ang usapan nila. Nagbida-bida, malakas ang loob, ewan natin kung sino yung nag-udyok doon para gawin kaagad noon, no? Nagpapa-considered muna kasi nga may usapan pa. Pero ang ginawa po ng sheriff na yon, basta na lang po nang nag-demolish. Ikaw ang mayor, halimbawa ikaw Kuya Boy ang mayor, anong gagawin mo? Yung kung alam niyo na ang sagot ninyo, binastos ka na di ba? Isa kang mayor ikaw yung dapat pakinggan muna diyan di ba? O hindi na nakinig. Ano ibig sabihin noon? Mayroon pa naman legal na paraan So, ikaw, kung anong sagot mo, yun na rin yung sagot ko. at saka the rally for transparency of the Iglesia ni Cristo. At saka ito pa mga kababayan, napakaganda ng punto dito ni Mike Defensor. Yun din yung punto natin laging inuulit-ulit dito, no? Nasa batas po, mandatory po yon na si Vice President Inday Sara Duterte ang papalit kay BBM kung hindi na po or mag-resign na si BBM or matanggal or wala na po si BBM or basta wala na, hindi niya kaya magpresidente. Matik po yan, nasa batas po yan. At ang hindi nasa batas, yung labag doon, yung mga maglalagay kayo ng kung ano-ano dyan, yun. So, matik po yun. Kaya nga, ang masakit dito kasi, dahil sa may kunti lang issue sa kanya, dahil lang doon sa napakalayo na yun, matagal ng issue, dahil lang doon, kaya kayo ngayon, nag-aalburuto ayaw nyong maging presidente siya. Which is, napaka-plastic, napaka-walang kakwenta-kwentang prinsipyo noon. Diba mga kababayan? Anong basa mo, Mike? The people will have their own conclusion of what really transpired in the country. And I am very confident and I have faith in the people that they will do what is right. They will do what is best for the nation and what they see is what is happening to us. Mike, anong panawagan mo sa taong bayan at ang panawagan mo na may kinalaman kay Sergeant Gutesa? Unang-una para kay Sergeant Gutesa, yung po mga taong may hawak sa kanya, nakuha niya na yung gusto niyo Nagawa niya na ho yung recantation, na vegetate yun na ho siya. Yung sundalo yung taong yan, nagsilbi niya yan sa bayan. At nung lumabas siya, yun din ang paniwala niya. Nagsisilbi siya sa bansa. Kung pwede ho, pakawalan niyo na. Pabayaan niyo nang bumalik sa pamilya. Doon naman po sa ating mga kababayan. Kawawa si Sergeant Gutesa, mga kababayan, hostage, kidnap, hindi natin alam kung anong tawag sa kanya dito. Bakit ayaw pa siyang pakawalan, mga kababayan? Nakuha na, nag-recant na pala, wala na, di ba? Hindi natin din malaman dito kay Lacson, bakit hindi na rin nagtutuloy ang kanyang Blue Ribbon hearing, no? Ako, malinaw ang issue. Si Saldico, Chairman ng Appropriations, siya gumagawa ng pondo ng gobyerno, kasama si Speaker Martin Romualdez, kasama ang Pangulo, merong korupsyon. Ginagawa nila yung korupsyon at umano na naman sila sa bigay ng pera. Kailangan po nating lumabas. Physically, boy, we have to come out. We have to campaign. We have to talk to people. Kailangan po nating itulak tong isyong to dahil hindi naman to para sa atin na lang as I've said ako, paparating na ako sa pagiging senior citizen. Ayokong maiwan yung anak ko na lumalaki at ito yung nakikita niyang bansa, ito yung nakikita niyang kinabukasan. Bakit po tayo kailangan lumabas? Kasi pag lumabas po tayo, dyan na lalabas ang mga armadong serbisyo, ang mga gobyerno, ang mga negosyante. Hindi lang to the military and the AFP. I'm talking of the business sector. I'm talking of civil institutions. Nasabihin nila, ayaw na namin to. Dahil yung ginawa nilang korupsyon dito sa ating bansa, masyadong talamak, masyadong garapan. Mike, maraming salamat. Thank you, boy. Yan mga kababayan yung panayam dito kay nung kailangan na natin lumabas dahil masyado na pong talamak ang korupsyon. Kitang-kita naman po mga kababayan at dahil dyan lumabas po si Congressman Mike Defensor, pumunta na po siya dyan sa
mismong harapan ng Congress. Panoorin natin ito mga kababayan. Kahapon lang po ito. Nangalalan sa buong Pilipinas. Ang aking pong paniwala noon, ang Pangulong Marcos. Salamatan ko muna si Ate Melvi, kanya itong video, live coverage kahapon. At nagsalita nga sila Attorney Topacio, Attorney Congressman Jing Paras, at ka Eric Siles, at si Congressman Mike Defensor. Tuloy natin mga kababayan. Ay gagawa ng pagbabago. Ang aking buong paniniwala sa aking puso at damdamin ay aayusin niya ang pangalang Marcos. Pagagantahin niya ang kanyang serbisyo at aayusin ang ating bansa para magkaroon ng pag-unlad at pagbabago sa sambayanang Pilipino. Noong unang taon pa lamang po nang umupo si Saldico bilang Committee on Appropriations. At ako din po naman ay kasama sa Kongreso. Hanggang ngayon, napakarami ko pong kaibigan na naninilbihan sa loob ng mababang kapulungan. Narinig ko na ang 20% na sinasabing hingian sa proyekto. Paano po ba ginagawa yan? Hindi naintindihan ng karamihan kung paano. Alam nyo ho, pag nagsumite ng pondo ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas matapos ang SONA, yan po ay pupunta sa Committee on Appropriations. Doon nakalagay, pagpalagay na po natin, 6 na trilyong piso. Makikita, bawat distrito, makikita ko ano ang gagawin. Kita nyo mga kababayan, ini-emphasize at inuuna dito pagsabi ni Mike Defensor na itong si BBM ay kanya pong sinuportahan at dyan nga po sila nagmula noon, no? Dahil si Mike Defensor tumakbo pong pagka-mayor noong 2022 dyan po sa Quezon City. Dyan po tumakbo po siya sa ilalim po ng BBM Sara Unity Team, no? Mga kababayan. At dahil doon, dahil sa paniniwala niya na ibabangon ni Marco o ni BBM Jr. yung pangalang Marcos. Kaya maliwanag mga kababayan na ito pong si Mike Defensor, isa po ito sa mga nabudol ni BBM Jr. Tuloy natin mga kababayan. Na proyekto. Matapos yan, gagawa na sila ng pondong sarili. Yan po yung tinatawag sa ngayon na unprogrammed funds. Maglalagay sila ng bilyong-bilyong piso, daang bilyong piso. At doon ho, sasabihin, magkano ang gusto mo sa iyong distrito na dagdag mula sa isinumating pondo. Doon ho, naghihingian na ng 20%. Kalat na kalat sa buong Kongreso. Sino po ang naglagay kay Saldico? Si Speaker Martin Romualdez. At sabi nga po nila, noong unang taon ng pondo na ginamit na pinamimigay magmula sa perang binubulsa nila at perang inaabot sa bawat congressman, wala pong iba nagsabi kundi si Toby Chanco, nakamag-anakan ng presidente. Ang sabi niya, ginamit ang pondo, ang pagbibigay ng proyekto para i-impeach ang Vice President Sara Duterte. Hindi dahil sa pagkakamali, hindi dahil sa prinsipyo, hindi dahil sa pininiwala ng korupsyon, kung hindi nabili ang bawat miyembro ng Kongreso para pirmahan ang impeachment na yon. Kita nyo mga kababayan, kita nyo na, di ba? So alam na alam ni kung Mike Defensor na ito pala si mga kababayan, kamag-anak pala ni Toby Chanco itong presidente. Kaya naman pala na talagang kakampi siya at nililigtas niya talaga rito si presidente. Kaya lang mga kababayan, sorry na lang Mr. Toby Chanco kasi nga kahit anong iwas ninyo, papunta talaga ang ebidensya diyan kay Marcos Jr. Hindi man masampahan ng kaso yan ngayon, pero pagbaba niya sa 2028, sigurado po yan, marami po ang magkakaso sa kanya mga kababayan. Ngayon pumunta tayo kung bakit ako nasama sa isyong to. Ang katotohanan ayaw ko nang tumakbo
Sinabi ko na ho yan nung ako'y tumayo sa EDSA nung nakaraan. Inimbitahan ako ng sagip, pinapatakbo ko sa isang distrito. Ang sabi, wala ka ng kalaban. Ang sabi ko, ayoko muna. Gusto ko sa pribado at maghanap buhay. At ayoko na ang pera pinapakain sa aking pamilya, ang pondong iniipon ko ay galing sa nakaw at pondo ng sambayanang Pilipino. Lumapit si Sergeant Cotesa. Ano ang sabi niya sa akin? Sir, kami po ang nagdi-deliver ng pera. Nagulat po ako. Sabi ko, totoo ba yan, Sarge? Opo. Ang pinakamalaking nakita kong delivery, 46 na maleta. Nagkakahalaga, humigit kumulang 2.5 billion. Isang delivery lang na ginawa nila. Ang sinasabi po sa akin ni Sergeant Cortesa, meron kaming Viber chat 3 beses sa isang linggo ang delivery. Ban-ban po kami 2, 3, 5 kung ilan ang kailangan para mag-deliver ng pera. Ano ang pangalawa niyang sinabi? Ang sabi niya, kami po ay nagdi-deliver ng pera kay Martin Romualdez. Nagulat po ako nang sabihin niya yun. At hindi ko maintindihan. Dahil ang sabi sa akin ni Sergeant Cotesa, inaakyat po namin ang mga maleta sa bahay ni Saltico sa may Horizon at binababa muli namin. Sabi ko dun sa 45, ilan ang binaba ninyo? 35 ang binaba po namin. Sabi ko, Sarge, parang ang hirap naman nun. Inaakyat nyo pa ang maleta, pagkatapos ibinababa nyo muli, isinasakay ninyo. Sabi niya, sir, hindi ko rin po alam kung bakit. Ang sinabi pa niya, na hindi pa ho na sinabi sa komite, sir, nagulat ako. Yung Department of Health, pinihinto nila, 0 budget, dahil ayaw daw makisama nung departamento, nung kalihim ng Department of Health. Pero matapos po nun, nung nag-usap-usap sila, muling ibinalik ang pondo at dinagdagan pa. Kwento po yan ni Cotesa. At sigurado ako, sa kwentong yan, may anomalya sa Department of Health na hindi pa natin nakikita. Lahat meron! Mga kasama, ng panahong yon, ang panawagan ko, imbestigahan si Martin Romualdez. Dapat tingnan yung 90 kasama ni Cotesa at yung 2 taong sinabi ni Alcantara na alalay ni Saldico, si Paul Estrada at si Mark Texay, 90 na mga sundalo, walang pinatawag kahit isa. Correct. Yan ang magsasabing totoo na nagdi-deliver sila ng pera. Lacson, bakit? Yan ang magpapatunay. Si Paul at si Mark, saan galing ang pondong to? Sa departamento ba? Sa mga congressman ba? Anong pondo ba yan? Komisyon ba yan sa customs na sinasabi ni Saldico? O yung pera na galing sa asukal, sibuyas at bigas na sinasabi ni Saldico na pinagperahan ng gobyernong ito? Noong pong nangyayari ito, hindi ako nananawagan ng BBM resign. Nagulat ako nung nagsalita na si Saldico. Ano ang sabi ni Saldico? Ano? Nagdi-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez at kay Bongbong Marcos. Yun! Marcos! Ngayon o, karagdagan. Bakit talaga, Lacson, ayaw mo pang magpatawag ng Blue Ribbon Hearing Committee? Grabe ka naman, Lacson. Kaya mo ba kinuha ito para patigilin ang investigasyon? Lacson naman, napapaghalataan na tayo dyan. Ano ba, Lacson? Para ka ba sa bayan o para ka lang kay Marcos Jr.? Nagtatanong lang ako, Lacson, ha? Nagtatanong lang po kami kasi mukhang nag-aabogado ka eh. Ha? Baka hindi ka pa rin pwedeng maniwala. Baka gawa-gawa ni Saldico dahil gipit na siya. Anong sabi ni Saldico?
100 bilyon ininsert ni Bongbong Marcos sa pondo. Ano ang sabi ni Ping Lacson? Totoo yan. May pondo. Pero hindi ikaw ang nag-deliver ng 25 billion kay BBM. Sino? Ang nag-deliver ng pera ay si Yusek Bernardo kay Secretary Bersamin at kay Secretary Pangandaman. Ano po ang ibig sabihin nito? Hindi nila sinasabing sinungaling yung 100 bilyon. Totoo na may 100 bilyon na inilagay sa pondo. Inilabas ang listahan at wala po silang masabing nagsisinungaling si Saldico. Ang mabigat, ang sabi ni Saldico, hindi totoo yung sinasabi ni Yusek Bernardo ng DPWH. Dahil yung pera na sinasabi ni Yusek Bernardo, ibang pondo yan. Hindi lang 26 billion ang delivery, 52 billion pesos ang delivery na ginawa. Grabe! Kaya po na po sa isip ko, totoo na si Bongbong Marcos kasama sa lahat. Magmula sa pag-approve ng pondo, sa pag-release ng pondo, at hindi basta-basta na magre-release ka ng daan-daang bilyon nang hindi mo alam kung saan pupunta ang pondong ito. Tama! Mga kasama, yung pong lumalabas, 25 billion plus 52 billion, yan pa lang po ang nakikita natin, 77 billion kaagad ang pondo. Grabe! Ang pagnanakaw na to. Organisado, sistematiko to, at hindi magagawa kung hindi ang leader mo, ang hepe ng sindikato, ang presidente ng Republika ng Pilipinas na si Bongbong Marcos. BBM resign! BBM resign! Ngayon, karagdagan, kinuha nila ang pondo ng PhilHealth. Ang sabi nila, kailangan natin ang pondo ng PhilHealth, gagamitin natin sa gobyerno. Kundi ba naman kawalangyaan? Madami nang namamatay sa sakit. Marami ang may cancer. Marami ang nagpapadialysis. Marami ang naaksidente. Ayon, ang mga ospital, ayaw na ng garantiya ng PhilHealth dahil alam nila na walang pondo. Alam nyo, ipapaliwanag ko sa inyo, ang pinirma nila 89 billion pesos. Lumabas pa lang yung 60 billion pesos hininto ng Korte Suprema. Ang pondo ng gobyerno na ibinibigay bilang kontribusyon sa PhilHealth ay 70 billion pesos. Yung 60 billion na nawala, kontribusyon ng bawat isa dito yon. Pera po natin yon. Kaya may nawala na 60 billion, hindi pa nagbigay ng 70 billion, 130 billion ang nawawalang pondo sa programang pangkalusugan. Bilang paliwanag, alam nyo po, pag nagpunta ka ng Thailand, na ospital ka, kahit anong sakit, ang binabayaran mo lang 10% dahil may pondo ang kanilang programa. Magpunta ka sa Singapore, pag ikaw ay na ospital at ikaw ay isang Singaporean, wala ka lang binabayaran, 0. Sa Japan, 10%. Sa South Korea, 10%. Sa Pilipinas, 70% ang binabayaran ng bawat isang Pilipino. Mamatay na lang iba. Dahil wala po tayong pondo. Bakit kukunin mo ang pera ng PhilHealth? Imbes na pagandahin mo ang programa, pagandahin mo ang subsidya, tulungan mo ang lahat na mahihirap,
na ospital na kailangan ng pondo, may cancer, kailangan ng dialysis. Ito ang dapat programa ng isang bagong Pilipinas. Hindi ang nakawin ang pondo ng PhilHealth para sa inyong sariling pulsa. Tama! Yung pong PDIC, ano pong ibig sabihin yan? 107 billion kinuha nila. Nilagay sa pondo ng gobyerno. Pagka po kayo ay may pera sa bangko at biglang nagsara ang bangko, kayo po ay may insurance. Coverage ng pera niyan. Pera natin ang PDIC mula sa bayad ng mga bangko, mula sa mga kita ng bangko. Ano po nangyari? Kinuha nila ang pondong yan. Imbis na pagandahin ang programa na tayo maglagay ng pera sa bangko, alam natin na hindi mawawala. Kaya mga kasama, pag pinagsama-sama mo, PhilHealth, 130 billion. PDIC, 107 billion. Magkano po lahat yan? 237 billion. Saan napunta ang perang yan? Sa bulsa ni Marcos! Napunta sa flood control at sa bulsa ng mga nakaupo sa Kongreso, Senado at sa bulsa ni Saldico, ni Speaker Martin Romualdez, ni First Lady Lisa Marcos at sa bulsa ni Bongbong Marcos. Tama!